Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi kabanata 45 hanggang 46 na nagpapatuloy. Sinabi ni Captain John America na makikipag 1v1 siya kay Nanding. Sabay inatake nito ang ating bida. Nagsabi naman si Nanding na mahina daw ito, isang old god lang, kaya maglahat daw sila sabay-sabay para may palag sila. Pagkatapos ay napatalon si Nanding dahil binato siya ng hammer throw ni Captain John America. Inasar siya ng ating bida, galit daw ito dahil tinawag siya na mahinang nilalang. Lalong naasar si Captain John America kaya naglabas ito ng teknik ng Dragon Thor. Si Nanding naman ang naglabas ng kapangyarihan, ipapakita niya daw ang totoong lakas, at gumamit ito ng ipinagbabawal na teknik ng Dragon Lightning Elements Amplify. Nagsalubong ang dalawang teknik. Ginawa lang pagkain ng kapangyarihan ni Nanding ang teknik ni Captain John America. Hindi makapaniwala si Captain John America na natalo siya sa salpukan. At diretsyong inatake siya ng Lightning Aegis. Naligo siya ng kidlat, hanggang sa buto na lang ang natira sa kanya. Nag-trash talk si Chu Chan, masyado daw malakas ang ating bida kaya hindi tatagos sa kanya ang mga walang bitaw. Nagalit tuloy ang S-rank na alien, mga basura daw ang mga bayani ng Amerika, hanggang salita lang. Na-hurt ang feelings ni Sailor Moon at mga kasamahan nitong bayani. Kaya sabay-sabay silang umatake para ipaghiganti ang boss nila. Binalot naman ng Nen ang buong katawan ni Nanding. At naglabas siya ng ipinagbabawal na teknik ng Wind Element Razor Gale Amplify plus Sound Element Sonic Wave Amplify. Tumama ito sa puwersa ni Sailor Moon. Kaya naubos silang lahat. Si Sailor Moon na lang ang natira. Para makaligtas siya ay gumamit ng teknik ng Iron Clay Bastion. Gumawa siya ng isang bundok para makapagtago sa ating bida. Sinabi ni Nanding gumawa na ng sariling libingan si Sailor Moon. Pagkatapos ay nilabas ulit ni Nanding ang Earth Dragon ni Flame of Rika. At diretsyong pinasok nito ang pinagtataguan ni Sailor Moon. Napa-array kopo na lang si Sailor Moon dahil tinamaan siya ng Dragon ni Flame of Rika. Tumilapon ito na parang bata. At doon na nagwakas ang buhay ni Sailor Moon. Wala daw itong bitaw, sabi ng ating bida. Wala pang isang minuto ay gin-icing sila ni Nanding gamit ang Necromancero para lumaban sa ikalimang depensa ng bansang Pilipinas. Kahit galit sila ay wala silang nagawa, kailangan nilang sundin ang kagustuhan ng ating bida. Pagkatapos ay umalis na sila, ang natira na lang ay si Rift River. At nagsimula ng maglaban ang dalawa. Ginamit ng ating bida ang kawawang mga patay na bayani ng Amerika. Nagpakawala naman ng malakas na enerhiya si Rift River. At bigla silang nawala sa mapa. Kapag natalo daw siya ng ating bida ay magiging atabs daw siya nito. Pumayag naman si Nanding sa kasunduan na kung sinong matalo ay magiging atabs ng mananalo. Naglabas ng malakas na ipo-ipo ang ating bida, Cyclone Reverse. Nagbanggaan ang dalawang malakas na enerhiya. At naging tabla ang lakas nila. Pagkatapos ay nagpaulan ng apoy si Rift River. Tatamaan ang ating bida. Sabay gamit ng malupitong pormahan ng Glacial Amplification 50-fold. Pagkatapos ay sumabog ang buong lugar. Hindi ko alam kung buhay pa ang ating bida. Sa labas lang pala ang pagsabog dahil hindi tumagos ang apoy ni Rift River. Gumawa na naman ng panibagong bowl ang apoy si Rift River. Tatama ito sa pananggalang ni Nanding. Sabay pinalakas naman ni Nanding ang malupitong pormahan Glacial Amplification 100-fold. Nagbanggaan ang dalawang malakas na kapangyarihan. Sinabi ni Rift River na hindi siya mapipigilan ng malupitong pormahan ni Nanding. Sabay nagpaulan ito ng Celestial Fire Meteor Fall. Kinakabhan si Nanding. Wala na daw magagawa ang ating bida kundi gamitin ang pinakamalakas nitong atake. Namula ang buong katawan ng ating bida. Sabay ginamit ang ipinagbabawal na teknik ng Stellar Genesis kaya huminto ang mga meteor. At ibinalik niya ito pataas. Lumabas na sa Earth ang meteor na tinawag ni Rift River. Nagulat ito dahil kaya daw manipulahin ni Nanding ang mga stars at hindi nito ginamit sa laban dahil ayaw nitong masira ang Earth. Tinanong ni Nanding kung may natitira pang teknik si Rift River at ilabas na nito. At nagmano-mano na lang sila matira matibag ng NBI. Tumilapon si Nanding dahil maliit ito kumpara sa kalaban niya. Nagsabi si Nanding na sumuko na lang si Rift River para hindi masayang ang oras niya dito. Sabay naglabas ng ipinagbabawal na teknik Overdrive Magma Dragon. Diretsyong inatake si Rift River. Sinalo naman ito ni Rift River gamit ang buntot, tabla lang daw ang lakas nila. Hindi niya alam na kalapit sa kanya ang ating bida. Titirahin na siya ni Nanding gamit ang Azura Inferno Slash.
Kaso biglang napa-atres ito dahil nagdabog si Retriever. Ngayon nalaman na ni Nanding ang kahinaan nito. Naghanda na siya ng gagamitin na ipinagbabawal na teknik. Earth Elements Myriad Converge lumindol ng malakas. Nagdadagpa ng lightning element si Nanding para lalo pa itong lumakas. Nagsimula ng kumidlat mula sa langit. Sabay-sabay tumama ang tatlong atake kay Retriever. Sumusuko na siya dahil hindi niya kinaya ang lakas ng ating bida. Sinabi ni Nanding na dapat sumuko na ito kanina pa nagpa-hard to get pa. Sabay tumigil sa pag-atake ang ating bida at tinanong kung paano niya ito mapagkakatiwalaan. Kailangan daw nitong sumagot ng maayos dahil kung hindi babagsak ulit ang lightning sa mukha nito. Magpapaliwanag daw siya pero kailangan muna tanggalin ang Magma Dragon. At tatanggalin na ng ating bida dahil alam nito na walang laban sa kanya si Retriever. At biglang naglabas ng isang plastik ng maliliit na itlog si Retriever. Ibibigay niya sa ating bida bilang patunay na tapat siya at ito daw ang mga itlog niya ang natitirang huling angkan ng Scorpion Clan. Bigla siyang inatake ni Nanding na walang pasabi. Hindi siya magpapaloko na ang mga itlog ay hindi makakasama sa mga tao. Tinamaan niya ang kamay ni Retriever sabay tumilapon ang itlog. Naputol ang kamay ni Retriever at dumogo na parang gripo. Hindi siya gumamit ng nen kaya naputol kamay niya para makuha ang tiwala ng ating bida. Nagtiwala na agad si Nanding sa kanya pagkatapos niya itong masaktan at hindi gumanti. Pinaliwanag ni Retriever ang lahi nila ay pareho ng dinanas sa mga tao katulad din siya ni Nanding na lumaban sa mga mananakop. Tinanong ni Nanding paano nasakop ang isang mananakop. Sinabi ni Retriever na mahirap daw paniwalaan ang totoong dahilan sa pananakop ng 10,000 ibang lahi. Ang mga celestial daw na makapangyarihan sinakop nila ang lahat ng 10,000 ibang lahi at ginawa nilang manok na gusto nilang paglabanan at ang nakuha nilang lugar na paglalabanan ay ang Earth. Ang pakikipagdigmaan sa mga tao ay paglilinis lang para sa darating na paglalaban ng 10,000 ibang lahi. Nalaman ng ating bida na hindi nila kinikilala ang mga tao, tingin nila dito ay basura na kailangan linisin bago ang nakatakdang paglalaban nila. Sinabi ni Retriever na tama ang ating bida. Tinanong naman ni Nanding paano sinakop ng mga celestial ang planeta ni Retriever. Sumagot si Retriever na naninirahan ang Sky Scorpion sa planetang N68 at sila ang naghahari sa planeta. Ilang milyong taon bago nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang planeta dahil sa pag-aaway sa teritoryo. At hindi nagtagal ang katiwasayan dahil dumating sa planeta nila ang mananakop na celestial. At dito nagtatapos ang Kabanata 45 hanggang 46 na maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.